Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela, and we are the Castros. We bring you the news. And the views that make you think. Sometimes we agree. Sometimes we don't. This is News and Views. And here are today's headlines. The House Infrastructure Committee is set to begin hearings on alleged flood control anomalies on Tuesday, September 2. Lawmakers are open to the lifestyle check ordered by President Marcos following allegations of corruption in flood control projects. Plans to transfer the Manila's garbage to San Mateo Rizal are facing resistance from the LGU and residents. Tropical Depression Jacinto has exited the Philippine area of responsibility. However, Metro Manila and other parts of the country may still experience scattered or isolated rains due to the southwest monsoon. House lawmakers are set to grill contractors and agencies next week following President Marcos's call to hold those questionable infrastructure projects accountable. The details in this report by Mobile Journal Arles de los Santos. In a quest for truth and accountability, the House Infrastructure Committee is set to begin its hearing on Tuesday, September 2, 2025, as confirmed by Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Chair of the House Committee on Public Accounts, one of the three panels making up the Infracom. Contractors linked to questionable projects in Bulacan have been summoned to appear before the committee, where lawmakers vowed to comprehensively investigate the origins of ghost and substandard flood control projects identified by President Bongbong Marcos Jr. during his site's visits. Imbitahan din po natin yung Sims Construction Trading, yung po itinuturo po na kontratista ng ghost projects sa Bulacan. Imbitahan din po natin yung iba pang mga ahensya ng gobyerno na makapagbigay po ng konteksto dito po sa proseso ng pagkakaroon po ng mga proyekto ng gobyerno. Among those summoned are the Government Procurement Policy Board and the Philippine Contractors Accreditation Board or PCAB, given the new allegations that corruption may have tainted even the accreditation process for contractors. Ridon further noted that the contentious projects that remarked in Bulacan were part of the National Expenditure Program or NEP created by Department of Public Works and Highways and not inserted by the Congress. In the same press conference, Manila 6th District Representative Benny Abante hits back to acting Davao City Mayor Baste Duterte's statement who called President Marcos Jr.'s probe into the anomalous flood control projects a PR stunt. He challenged Baste to ask his brother Paulo Duterte, the Davao City's 1st District Congressman, about the issue and provide proof on the allegation. Ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman, magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po yung nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit ang pondong yan, kung paano ginamit yan, kung ilang bilyon ang napag sa flood control project. At kung bakit malaki pa ang baha at Davao. I think very important po na po siguro na just to go back to the Philippines, I don't know where he is, but very important po for mayors to be present during times of crisis. So I think that's the first point that we want to make. The House leaders also support PBBM's call for lifestyle check to all public officials, but they noted that this has to be observed to each and every political branch of the government. Mobile Journal Arles de los Santos, we are One News. Bacoor City Mayor Strike Revilla has appealed to President Bongbong Marcos for support in implementing the comprehensive Bacoor drainage plan and dredging critical dams and rivers in the city. He emphasized that clogged waterways continue to pose a serious threat to residents. Revilla also noted that delays in the turnover of Molino 3 and 4 dams by the NIA have hampered the city's ability to address flooding effectively. He further urged residents to practice proper waste management to help prevent future flooding. To talk more about this, joining us now in Bacoor City is Mayor Strike Revilla, live via Zoom. Good morning, Mayor. Thank you for joining us. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo lahat. All right, Mayor, you released a statement about how critical yung Bacoor drainage, yung comprehensive drainage plan nyo. Na you said na pag hindi po ma-address ito, thousands of people could be put at risk. Can you tell us more about yung how important this is?
napaka-importante po nito. Well, good morning po sa lahat po at lalo po sa mga nanonood. Una-una po, ito po ay napagplanuhan na po natin during my time pa in Congress. No? Nagpagawa na po tayo ng drainage study para po sa Bacoor. Kasi nakikita po natin, low-lying area po ang ating pong syudad. At lahat po ng tubig na nanggagaling po sa taas as far as tingin ko hanggang silang Tagaytay, meron din pong bumababang tubig papunta rito, palabas po sa Bacoor Bay, which is Manila Bay. So, the problem is, sabi ko, kahit na pong anong gawin namin, no, ang mga solusyon na nakikita natin, ayusin yung mga drainage, no. At the same time, hindi naman po kakayanin po talaga ito ng local government dahil malaki pong pera, no. At isa pong nakikita natin, kasi po meron pong ginawa ang JICA. It's a big project, which is I'm not sure kung how much, but it's a billion project. Yeah. Which is, ito pong JICA nito, yung project po dyan, ito po yung retarding basin na nilagay po nila sa Imus. Sa katabing bayan po natin, which is, boundary lang po natin ng Imus at Bacoor. And ang pag-aaral po nun, it's a JICA, which is Japan. No? Japan technology, yung kanila pong ginamit po dyan. No? That time, nung kanila pong ini-implement, that naging mayor na po ako noon. And I was telling them, anong may tutulong sa Bacoor niyan? Sabi nila, i-divert po yun. Ginawa nila yung dam na yun, parang dam po siya, no, retarding basin, na nilagay po nila sa Imus, para yung tubig ng Imus hindi na daw bumaba sa Bacoor. So, i-divert nila sa Imus River. So, yun po ang ating pong But as na-implement na po yan, by I think if I'm not mistaken, ito po ay nabuksan nagamit po itong JICA project na to way back, I think, if I'm not mistaken, that was 2016 or if I'm not mistaken po. Yung dam na pong yun, for me, ngayon, that's what I'm asking them. No? Makikita nyo, yung dam na yan, dapat talaga mawala na yung baha sa Bacoor. But still, binabaha pa rin po kami. But for me, nakikita ko po kasi, meron kami mga dam sa Bacoor. No, na ito, panahon pa ng Kastila. Napakatagal na dam po. Outdated mga na. Nia Dam. Yeah. National irrigation po to. Kasi po ang Bacoor dati, ito po yung farm lots po ang Bacoor dati nung araw. So hanggang sa ma-develop na po to a full-blown residential. Right. So, ang nakikita ko po talaga, no, since talaga po nagiging challenge po talaga sa city government, yung drainage natin. Although may ginagawa po sa mga national roads na mga drainage po ngayon, but medyo nahuli na sila kasi dati, siyempre, nauna na yung mga bahay. So, nangyayari yan. Mas mataas yung mga kalsada natin. Right. Mayor, I understand yung inyo pong tanggapan ng inyong opisina ay dumulog na po sa Office of the President. Tama po ba yun? Ano po, meron na po bang reply or response from their side? Wala pa po eh. Sumulat na po kami sa ating Pangulo at sa ating Kailan po? Ito lang po yan. Mga ilang linggo na rin po tayong pasulat. Matagal na rin po. Actually, hinihingi ko pa po yan. Noon pa po yan. Na matagal ko na. Yung study po kasi, dalawa po yung napagawa po natin. Una, yung drainage plan, actually, from DPWH po to. No? Sila po, sabi ko, bigyan nyo, magpaaral kayo, ba't yung flooding sa Bacoor, paano matutulungan. Ngayon, na malaki pong pera kasi hindi po kaya talaga lang ng local. No? And then, ito po sa Mayor. Yung wifi yata. Mayor, sorry. Mayor. Mayor. Mayor, nawawala po si Mayor. We are having technical issue here regarding the signal. Sayang naman hindi natin naririnig na maayos yung sinasabi ni Mayor. Mayor, can you hear us okay? Can we try that again? Yes. Yes, go ahead, Mayor. Go ahead. Sayang naman po yung sinasabi nyo, napuputol po kayo. Go ahead. You were saying po. Yan, pasensya na po. Apo. But I was saying, ito po yung una, nagpagawa po tayo ng drainage study sa DPWH. At it took us almost 2 years, yung study po yun. At yun ang ina-appeal ko
na meron Sa akong study, kanila. na ilang taon na po study na yan. During my time pa in Congress, Aha. pangalawang term ko na pong mayor, kinukulit ko na po sa kanila yan, napondohan sana. Eh, ang problema po talaga, gusto ko man gawin ng city government, hindi po namin kaya. Oo. Dahil bilyon po ito, no? Eh, ang Bacoor po, whether we like it or not, we have to accept water coming from Right. ano po di ba? Yung galing po sa Yeah. Sino side po ang ng- congressman sa inyong distrito? Si Mayor? Congresswoman Lani. Ah, po okay. niya, Nakapag-usap na po kayo regarding this. alam niya rin po ito at ginagawa niya rin po ang paraan. Pero siyempre ho talaga malaki lang po talaga yung pera na kakailanganin po. But yun po ang nagiging problema. And may continue ko lang po yun. And one thing din po na napagawa po natin, yung JICA. May JICA po na in-insist ko sa kanila na pag-aralan din nila yung Bacoor. Kasi yung tubig, bababa't bababa. Ang major river lang po ng Bacoor, no? Ito pong Imus River at ang Sapote River. Ang Imus River po, yan yung boundary namin ng Bacoor, Imus at saka ito pong Kawit. Yan palabas po yan. Kung makikita nyo, palabas po ng Island Cove. Yan po yung lalabas na po niya. Ito po naman sa kabila, ito po yung Sapote River, which is ang boundary po natin yan ay ang Las Piñas. So yun Okay. po yung nagiging problema. Ang appeal ko rin po dyan, no, since yung study po ng JICA, medyo malaki po talagang pera. No? Marami po talagang gigibayin din, bibili po kasi ng right of way. Yan po talaga, malaki po talaga yung plano. Pero for me, pwede namang pag-aralan ulit nila na wag naman sana ganun kalaki. Kasi malaking lupa rin po ang kukunin nila. Dahil magbibuild po talaga sila, magdadivert sila ng another channel ng tubig. Aha. Yung po yun, yung Okay. project na po yung JICA. Ang akin po, ang immediate po nakikita natin, no, kaya po nag-aapila po ako ulit. Kasi po, sumulat na po ako nung sa Pangulo pa, nung unang pag-upo pa lang po natin 2022, no, na yung dam, meron po dam kasi dito sa Bacoor. No, nakikita po natin, kung makikita nyo, pinakita nyo rin po dyan, silted na po siya. Yes. Oo. Dam pong yun is almost 11 hectares. 11 hectares, yan po yung nandun sa boundary namin. Sa Dasmariñas, malapit na po yan sa Dasmariñas. No? Not Las Piñas, actually Las Piñas, Muntinlupa. So, kung makikita nyo, yung dam pong yan, pinalilinis ko po palagi. Yan. Ito kaya po, nagpunta na naman the other day po dyan. Nakita ko na naman, basura na naman. So, makikita nyo, silted na siya. Appeal po ko sa NIA. Ayan, kita-kita po. Na, yan po yung lupa. Yan Nahalos yun. niya Yan yun. Yes. Oo. Tilted na po yan. Alam niyo po kung gaano kalalim yan before. 9 meters po yan. No, ang lalim yan. Almost 11 hectares po ang laki po ng dampong yan. So, ang laki pong tulong yan. Kung yan po, madidistill po yan. Nakipag-ugnayan na po ako several times sa NIA, pati na po ang DPWH po dyan. And, matagal, hindi ko ba masabi, ayoko naman silang Oo. hindi ko po, Well, proseso I nila. can Oo. sense your frustration, Mayor. Oo no? nga, Mayor, you have written nga, so we received a copy of your letter na sumulat kayo kay Secretary Bonoan and citing there sa letter niyo po na matagal na po kayo nagko-coordinate sa NIA to no avail. Have you met with any members of NIA or whatsoever, kahit informal po, na may at least tugon sila? Marami na po ako meeting sa kanila. Ang problema, nagpalit na naman po sila ng head na naman po dito. Dati po, pag upo pa lang ng Pangulo, nire-request ko na po yan kay Secretary Kiko na may turnover sa city government. No, ang tagal ko na po nire-request yan. 2007 po, naging mayor na ako. Nagre-request na po ako dyan na may turnover. Ayaw pumayag po ang NIA that time. And then, mayroong time na, nung natapos po ako in 2016, may time naman panahon ni Ate Lani, na siya yung mayor, na binibigay naman, hindi naman po na tinanggap ni Ate Lani that time. So, ngayon, itong pagbabalik ko, sabi ko, kung binibigay nyo, bigay nyo na sa akin. Siyempre, bagong administrasyon naman. Yeah. So, ito na naman po yung direksyon. So, ito nangyari, parang, ang nangyari po, na-turn over po yan. So, if I'm not mistaken, pero hindi pa ako sigurado. Kasi lahat po ng maraming dam sa Cavite na-turn over po sa provincial government. Mayor, So, ilang... yan. Oo. 2022, if I'm not mistaken, 2022 or 2023 yan. Yes. No, na-turn over po yan sa provincial government. Oo. Mayor, ilan po bang residente, pamilya
ang pinag-uusapan po natin dito na maapektuhan po kapag hindi na po talaga tuluyang magawa itong mga sinasabi niyo po ng mga flood mitigating measures? Ang problema po natin sa Bacoor, kami po flood-prone area po talaga. Right. Whether ano pong gawin namin, talagang nahihirapan na po ako. Sa mga ilog, talagang pinapayos ko. Ngayon po, meron po ako mga tinatanggal po sa ilog ng mga bahayan. No, ginagawa po natin yan. Nagre-relocate po tayo. At continuous po kami dyan. Ang talagang maapektuhan po, alam nyo, 47 barangay po ang Bacoor. Tas nabaha ho, 43 barangay po namin, halos po talaga, nabaha. Halos, the entire lang po, yung part ng Molino na lang po ang hindi po nababaha po rito. Kaya yan na lang po talaga ang... So, if help does not arrive quickly, Mayor, what can the city do? Wala po. Ang amin pong immediate talaga, meron po tayong mga equipment. Yan po, naglilinis po kami. Actually, continuous po kami sa paglilinis. Magpaglilinis po. May mga river walk. Mayor, nawawala po kayo ulit, Na Mayor. meron po tayong mga trash trap para po sa mga basura. Okay, Hello? go ahead po. Yes, go ahead, Mayor. Narinig po kayo. Yes, ngayon po. Ayan. Nag-a-appeal po tayo sa taong bayan. No? Na sana po maging ano po sila, magkaroon ng disiplina na huwag po natin tapong kung saan-saan po yung mga basura. Yan po isang nagiging problema po namin. Yung basura kasama po ng baha. Kaya yan po yung mga bumabara sa ating po mga drainage, bumabara sa ating po mga ilog. No? Siyempre, minsan may mga puno po sa mga ilog. Kaya po nagpapaputol din po tayo na nasa loob ng mga ilog. Sa totoo lang, kung hindi po titigil yan, hanggat hindi po talaga namin may ayos. Actually, may mga problema po tayo. Isa pong na-address po natin, naikot po natin ngayon. Ito po yung Mitiso River. Yan po yung nasa gitna naman ng Bacoor. Major river din po yan, yung Mitiso River, na nasa gitna po talaga, na marami pong residential na dyan. Na medyo binahari po itong last week lang. No? Ngayon po, nakita natin yung problema. No, kung bakit, dahil so talaga, may silted na rin po talaga. So ang appeal lang po natin, talagang matulungan din ako. Actually, yung ating pong regional director naman po ay magpapadala ng mga equipment. Inaantay ko lang po talaga rin. No, tutulong daw sila. Ang challenge po rito kami po ang maghahanap ng kung saan tatambakan. Yun po ang isang challenge. Yung isa pang challenge yun. Oo, malaki po yun. Alam niyo po, sa dam po yan, ang computation po namin. Kung lilinisin po namin yung dam, yung pinakita po dyan, yan po yung Molino Dam. No, sa Molino 3 po yan. Kung lilinisin po yan, kung hukayin po natin, there are about 500,000 cubic meters ng lupa at basura na magkahalo. Ang challenge po ron, saan namin po ilalagay. No, yun po ang isa, talagang isa rin po ang problema namin. So, yan po talaga, kailangan po talaga namin tulong. Dahil sa Bacoor po, kung makikita niyo po ang Bacoor, talagang residential na po ang Bacoor. Marami po kami. Maliit lang po ang Bacoor. About almost 4,600 hectares lang po ang Bacoor. Okay. No? Kaya maliit lang po kami. Yes, pero punong-puno kami ng tao. Yan Pero, po ang challenge. Yung Mayor, binabasa ko rin kasi yung statement nyo, and I did a little research kasi yung Bacoor waterway will also affect Metro Manila, no, kung hindi ma-address to. Given the importance sa inyo and the importance also of the Metro, bakit sa tingin nyo tila hindi pa rin nabibigyan ng importansya ng national government up to today yung how Yung important hiling ninyo, di ba? yung how important this project, kasi dapat may urgency to Yung po ang ano lang natin, no? Hindi ko po rin alam kasi sa totoo lang nakikita natin Manila po talaga, no? NCR, sobra rin po talagang baha. Di po ba? Katabi ko lang po Las Piñas, sobra rin pong baha. Sa Cavite ho talaga, ang Cavite naman ho, since mataas po to, diba, may mga buntok po tayo. Pero ang low-lying area po nito, ito po yung first district at saka itong Bacoor, second district. Yan dito lang po talaga ang karamihan na talagang pong binabaha, yung first district at saka second district ng Cavite. So, hindi po talaga buong Cavite ang naapektuhan po pagkabaha. Dahil kami po yung nilalabasan ng tubig Yun po yun. So, kaya ang point lang na po natin, sana po ang apilan natin, matulungan naman nila kami. Kasi hindi po biro na po yung nangyayari po sa amin.
na yung pagbabaha po talagang lampas ng isang floor po ang tubig dito. Minsan lang ho talaga sa pagtatrabaho rin po natin, no? Dahil po talaga hindi po kami tumitigil po ng paglilinis din sa mga ilog. Ang dami na po talagang reklamo, akala ng mga tao. Wala po tayong Walang ginagawa. So, Totoo lang ho. To be clear, Mayor, yung sinasabi yung project is the only way to resolve these issues. Wala na pong ibang, kung kunyari tatanungin ng DPWH, wala na talaga based on the study, ibang project na pwede gawin na mas mura daw. Ang akin ho, pinakamura dyan, mag-shield tayo ng mga ilog. Kasi mga ating pong lapasan, no, katulad po na sa Pote River, ang Bacoor ba or ang Las Piñas, di po ba? Yung sa boundary ko sa kabila naman po, yung Imus River, kung makikita niyo po yan, kahit puntahan po ninyo ngayon, no, yan po, matagal na po ako nag-aapila sa DPWH po dyan. No, sinabi ko sa kanila, i-shield nila yan. Kung makikita nyo, meron po silang nakalagay dyan na equipment. Pero kung makikita nyo, silted din po yung Imus River. Yes. Major river po namin yan. Ng Imus hanggang Kawit po yan. Kaya po binabaha rin po ang Kawit. Dahil isa rin po yan na nagiging hindrance. Dahil kung makikita nyo, malapad po yung ilog na yan. Malapad po yan eh. Major river po yan. Pero silted po. No, sana apila natin. Ang problema, challenge po talaga rin ng public posting ko, yung tatambakan nila kung saan nila po dadalhin yung makukuha nilang basura at lupa dyan. Okay. Hindi naman po pwede na gano'n na lang po ang magiging sagot natin. May problema tayo sa pagbabaha. Exactly. Dapat po, yung mga major rivers po natin ay dapat po madredge po lahat yan. Ayun. Mayor, No, kung mapapakita ko lang sana sa inyo yung litrato, yung video dyan po sa, yan po yung boundary may natin nakikita sa po Bacoor. kami dito, Mayor, ng mga maraming basura na lugar po ninyo. Pero Mayor, taking this opportunity na rin po to ask you, no, last on my side, unfortunately we don't have much time, do you also share the sentiments of other mayors right now pagdating po sa issue ng flood control projects ay yung walang koordinasyon ang national government sa inyo, no? Kaya nagkakaroon po ng finger pointing right now na hindi po kayo kinukonsulta ng national government pagdating sa kanilang mga proyekto sa inyong lugar, when in fact kayo po ang nakakaalam kung saan dapat yung mga pumping stations, saan dapat nagkakaroon ng mga silting, etc. Mayor. Actually, yan po nga talaga isang napakalaking challenge po sa LCP, no? Kasama po tayo sa sumusuporta sa League of Cities of the Philippines na sa totoo lang po, ako sumulat na rin po ako sa Public Works, sa regional office po natin. Sana man lang po, dumaan sila sa amin at kumuha ng permit. Ang libre naman po ang permit niyan at hindi naman po namin sila pahihirapan sa pagkuha ng permit. No? Para alam lang namin kung ano yung mangyayari, kung ano yung itatayo nila dyan. Ako, nawawala na naman si... Ay, nako. Mayor, sorry, nawawala po kayo ulit. Dito po sa amin po nasasakupan. Yun, okay. Okay, good. You were saying Hello? po, sorry, nawala po kayo eh. Yung last few sentences, Yeah, po. Mayor. Sorry. Yan siya na. Yan po. The sentiments of local cities, city leagues of the Philippines, city leagues of the Philippine mayors, no? Sentiments po namin, iisa lang po talaga rin. Okay. Wala pong kinukuha mga permit yan. Ang DPWH na yung permit po nila supposed to be wala naman pong fees yun, no? Dadaan lang po siya sa proseso, no? Padala lang yung plano sa amin, alam namin at least kung ano po yung gagawin nila sa syudad. Malimit po, papadala lang kami ng sulat, listahan lang po ng kanila pong mga projects. Yes, that's right. Pero the rest, wala na po talaga. No, yun lang po ang nagiging problema natin. Pero sa ngayong taon po ba, merong pinadala sa inyo na listahan ng project ang DPWH sa inyong lugar? Ganun lang ho eh. Usually ganun lang ho paragi. Ang ginagawa po, napapadala ka lang ng sulat na meron silang project na hindi mo naman naintindihan kung ano po talaga at saan ilalagay. Well, unfortunately, we don't have much time. We hope to have you back. We hope to have you back and update us po doon sa inyong mga requests na binibigay since kayo po ay naupo dyan. For the meantime, maraming salamat po sa inyong oras, Bacoor City Mayor Strike Revilla. Maraming salamat. Maraming salamat din po sa oras po ninyo at sana po matulungan po kami ng national government dahil hindi po namin talaga po kaya
na ma-resolvehan po itong mga baha po sa amin nang hindi po nila kami tutulungan. Alright. Na naniniwala naman po ako, ang ating Pangulo ay talagang gusto niya mapaayos ang ating bansa. Kasama niya po kami ron sa laban na po. Alright, thank sige. you. Maraming salamat po ulit sa inyong oras. Well, po. you can- Pasensya na, ang internet talaga natin sa Pilipinas. Pero you can hear sense of urgency. Yeah. Na kasi may aside from yung Bacoor residents maapektuhan, a lot of lying areas sa Cavite because sa kanila bumabagsak yung water. 'Di ba? And hindi naman intindihan ni Mayor bakit hindi daw tinutugunan yung mga request ng NIA. Nagsimula sa NIA tas DPWH inelevate na niya kay PBBM. So PBBM I think July 25 yung dating ng letter. But that was not the first. That was not the first. They've First spoken. letter, They've diba? spoken before Oo, about that. Since he went back to his office, sabi niya, Oo. since 2022, may mga request na rin. Oo, pero hindi na maintindihan na walang explanation naman, but he already stated the importance of this project, no? So, nagkakatagpin-tagpin na ang nagkakalabasan na ng mga problema, what contributes to pagbabaha dito sa the Philippines at specifically Luzon Yes. areas. First of all, non-coordination ng DPWH. Second, projects that are haphazardly made. But we hope to talk to DPWH as well to Oo. air their side kung bakit sa ilang taon na request ng Bacoor ay hindi sila umaakit. Kasi I've heard also mga ibang statements sa ibang mayor na bakit tinutuunan ng ibang, kunyari sa area na wala namang flood problem, ang laki ng budget mo doon. Exactly. Di ba yung dun sa nilabas na initial findings si Pangulo at saka ni Senator Ping Lacson? A place like Bacoor na kailangan, walang pinopondohan dito. So yan, nananawagan po si Mayor sa national government at DPWH. We hope to get their side so para Malinawan tayo malinawan dito. tayo lahat. Ano ba yung mga projects nila doon sa sa Bacoor National? Ano ba? Ano ba yung budget nila at saka ano yung mga proyekto nila doon? Libre naman pala ang... Kasama ba to yung sinasabi ni Mayor Oo, doon sa kanilang listahan? Libre naman pala ang permit. Di ba? Ano ba? Anyway. Okay, sige. Alright. We'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching News and Views here on One News. All right. Civil society groups are urging Congress to pass a Freedom of Information law and to realign more funds toward education, health, and agriculture. To provide insights on this matter and other pressing issues, we are joined by Patrick Acupan, co-convener of the Freedom of Information Youth Initiative. Good morning, Patrick. Thanks for joining us. Good morning. Good morning po. Happy to be here and be able to talk about freedom of information advocacy and why it's important for the youth sector. Alright. Well, Patrick, itong FOI, matagal na itong pinupush and until now. Congressman pa si Erin Tanyada at that time. pinupush Ngayon, na. hindi na siya congressman. And tila, it seems like hindi nakakalusot. Before we talk about yung other meat of yung advocacy nyo, why do you think until now hindi makalusot tong Freedom of Information Law? Opo. Maraming salamat po ulit sa opportunity na paliwanag tungkol sa freedom of information. No? Tungkol po dito, na tama po, 40 years na, almost 40 years na po nung unang magkaroon ng Freedom of Information Bill sa lower house. Ito po ay year 1988. At sa ngayon, tinatanong natin mga sarili, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin tayo makalusot, hindi pa rin tayo magkaroon ng batas para sa freedom of information? Ang sagot ko po, sa totoo lang, bilang isang advocate, hindi ko rin po alam. Dahil po kapag tayo po ay humaharap po sa mga congressman at pati na rin sa mga senador, no, ilang kongreso na rin naman tayong sumubok. Wala man po nagsasabi na hindi namin yan susuportahan. Palagi po nating naririnig na sila po ay pabor na magkaroon ng access ang ating mga kababayan para sa mga impormasyon tungkol sa mga bagay na may halaga at kwento para sa kanila. Pero pag nandyan na yung botohan o bago pa man magkaroon ng botohan, parang hindi natin nakikita yung ganong suporta na kanilang sinasabi. Ang tansya ko po dito, maaaring meron silang mga pag-alinlangan pagdating sa freedom of information at ito natin ay gusto natin maunawaan at sana po ngayong kongreso ay mas malinaw yung prospect na magkaroon kami ng batas para sa freedom of information. Pero how important, how vital is this Freedom of Information Bill na to
to help ensure yung transparency natin pagdating ngayon no sa usapin ng budget kasi budget season ngayon. That's And I right. believe you guys were also present during the budget deliberation the other day, if I'm not mistaken. So how vital is this for the budget transparency report? Okay. So, ito naman pong aking pinanggagalingan ng aming organisasyon sa aming pagsama sa People's Budget Coalition. So, totoo lang po, ang pag-aaral ng budget ay isang masalimuot na pagsasanay. No, masasabi kong meron naman akong kaunting kasanayan mula nung ako ay nag-aaral sa kolehiyo, economics po ang aking inaral. At pagkatapos po niyan ay tinry ko naman mag-volunteer, umambag sa mga usaping panlipunan. Pero pagdating talaga sa usaping budget, mahirap maunawaan, no? Alam natin na ang gobyerno kinokolekta ang tax, lahat tayo nagbabayad ng tax sa pamamagitan ng value-added tax, no? Pero sumali po ang aming organisasyon, ang FOI Youth Initiative sa People's Budget Coalition, para po maunawaan kung ano ang proseso na kung paano nagkakaroon ng isang batas na nagtatalaga ng ating budget. No? Ang masasabi ko po sa ngayon na sa kasalukuyan po ay marami pong challenges po pagdating sa budget process. No? Kamakailan, narinig natin yung mga panawagan na magkaroon ng open BICAM na kung saan tuwing mag-uusap po ang ilang miyembro ng Senado at ng Kongreso para pinuhin ang final na version ng BICAM ay magkaroon sana ng presence ang mga civil society. Marami pa rin pong ibang issue na sana mas maunawaan pa ng nakakarami. Unang-una na po dito ay mula po sa level ng agency, ng executive agencies. Paano po sila nag-allocate ng budget? Ano po dito yung mga programa na dapat bigyang mas malaking pondo at kung saan ito dapat pumunta. Yes. Ito lamang po yung mga tanong na hanggang ngayon ay pilit ko pa rin pong iniintindi. At yung pagpunta po namin sa mga CSO town halls, katulad po na nangyari kahapon, bagamat isang unang hakbang, nakikita po natin na siguro pakunti-kunti magtiwala po tayo na baka naman unti-unting binubuksan yung proseso. Oo. Pero sa ngayon, masasabi ko pong medyo hilaw pa rin ang ating partisipasyon. Oo. Kumbaga para sa inyo ba hindi sapat yung ngayon na binigay nga ng Congress na mga initiative to open the BICAM? 'Di ba meron in-invite na mga budget advocacy or financial advocates, tapos bukas naka-live stream, 'di ba, yung kanilang budget deliberation. So ano pa ba doon yung kumbaga sa inyong organisasyon gusto nyo pa na you feel na hindi ito sapat? Opo. So natututo tayo sa mga advocacy ng iba't ibang grupo. So una ko na pong binanggit ang People's Budget Coalition, pero meron din pong isang non-government organization po na ang tutok talaga ay ang budget. Sila po ang Social Watch Philippines. Ang Social Watch Philippines po noon at noon pa man ay bumabantay na po sa mga so meron silang tinatawag na Alternative Budget Initiative na kung saan may mga grupo na nakatakda para sa health, pero sa education, at iba pang mga pangangailangan na sila mismo parang kongreso ay nag-uusap para sa isang alternatibong budget. No? Ang natutunan ko po, unang-una, ang kakapal ng mga dokumento ng budget. No? So, kung nakikita po natin yan sa mga website, makikita natin na hindi lang siya makapal, pero isa siyang libro ng mga na-scan na Excel sheets, tapos isa-xerox pa. Ngayon, sobrang labo, hindi mo maintindihan. Ngayon, paano ka mag-a-analyze kung i-encode mo pa isa-isa yan? No, hindi pa uso dati ang AI. At ito na yung level na ang mga researcher ang gumagawa, hirap na sila. Ngayon, para kanino ba talaga yung budget? Di ba dapat maunawaan ng simpleng mamamayan na, ito, aasahan ko to dahil ito akong sektor, dito ako nakatira. Alam kong para sa akin ang pontong ito. Ngayon, kung hindi natin yan alam, kung hindi ito nakakarating sa pagkaunawa ng ating mga publiko, ay mahirap nating hingin kung ano ang para sa atin. Na tinatawag natin dyan ay rights claiming, no? Yeah. Yung akin to, hindi mo to binibigay sa akin, may karapatan akong magtanong kung bakit ito hindi nakaabot sa akin. So para sa amin,
isa lamang yon yung format no na parang nagtatago yung mga issue ng budget sa kapal ng dokumento o sa Yes. hirap nitong unawain. Very But the question technical here pa. kasi is like, we all know naman no, na every structure of government is patterned also after a corporation. No? And when a corporation drafts its budget, they provide a summary that is easy to read for every employee to make sure na maintindihan kung anong direction ng kumpanya. Do you think na aside from the comprehensive and actual report or yung budget na pinapasa nila, do you think they should come up with a summary that's easy to read for everyone? Yes po, definitely. So ngayon ginagawa naman na ito ng DBM. So makikita natin meron silang parang mga infographics, maximum of 2 pages at interactive ito. May charts, may mga pictograph. Nakakatulong para maunawaan natin, no. Pero yun din po yung kahirapan kapag medyo general ang ating perspective, That's no. right. Maganda naman yun na nakita din yung summary, pero di ba po parang maganda rin kung kausap tayo sa pagbubuo nito, natanong tayo kung ano yung ating mga plano, ang ating mga pangangailangan. Naintindihan ko po na sa bawat proseso, mahirap laging planuhin, mahirap laging mag-consult, pero bilang ang Kongreso po ang siyang nagpapasya pagdating sa budget ay meron din po silang kaukulang responsibility na talagang tingnan kung ano ang hindi lang na yung paningin nilang kailangan, mahalaga yun. Pero syempre, minsan kailangan natin maging responsive. No? Yeah. Ito ba yung hinihingi talaga ng ating mga sektor ang kailangan natin malaman? Oo. Pero Patrick, yung inyo bang organisasyon, ang inyong initiative din ay also for a call to scrutinize the budget of the President? Kasi maaari nilang sabihin, sige, mas scrutinize nyo, pero pwede nila itong ilagay sa ilalim, no, under ng parliamentary courtesy na hindi natin malalaman dahil lalo na sa usapin ng confidential funds. Opo. Oo. Itong mas malaking grupo kung saan po kami nabibilang, ang People's Budget Coalition, masinsin po nilang tinitingnan kung ano po yung mga posibleng red flag po pagdating sa mga gantong budget. At isa na po dito yung mga nalalagay sa unprogrammed funds. Ito po yung mga binabantayan ng lubos ng mga grupo. Ngayon, pagdating naman po sa gantong bagay, aware po tayo sa mga institutional and cultural aspects of what makes a law, especially for something as important as the budget. Pero ang masasabi lang po natin dito is mas mabuti po na merong mga grupo at sana mas marami pa yung tumitingin dahil ngayon pa lang sobrang dami nang nakikita. Hanggang ngayon, nag-start pa lang yung budget deliberations, nagde-defend ang bawat opisina ng kanilang budget. Ang maganda po ditong bantayan kung paano siya magbabago, na sa karaniwan po ay mahirap talagang bantayan kasi wala silang parang tracker ba. Isa po ito sa itinutulak ngayon ng mga grupo na magkaroon sana ng transparency server na medyo real-time kapag may konting galaw sa ganitong allocation o ganitong Parang sa election. budget. Yeah. Yun, Yes. yun po. Ganun po yung idea po na para mas madali siyang makita. Kasi kung isa-isahin mo yan, kada may magbabago, parang marami talaga tayong mamimiss o makakaligtaan kapag ganun yung proseso. At nangyari na po ito nung nakaraan at the expense of many Filipinos. Alright. Sige, maraming salamat sa iyong oras. We will continue to get in touch with you regarding this issue. Maraming salamat, Patrick Akupan, co-convener of the Freedom of Information Youth Initiative. Now, lawmakers are expressing support for President Bongbong Marcos's call for lifestyle checks amid alleged anomalies in flood control projects. Still, some say the chief executive should first set the standard himself. The details in this report by mobile journalist Kayla Macantan. Dapat lang. At hindi lang yung elected public officials pati yung mga appointed public officials. At hindi lang yung mga yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials. This is how Vice President Sara Duterte sees an honest-to-goodness lifestyle check on the back of President Bongbong Marcos's order for it, and everyone should be included, according to the VP.
including appointees of her former running mate. Everything else should also be covered, including statement of assets, liabilities, and net worth or SALN. But these suggestions, Sara insists, are unsolicited. Na ayoko magbigay ng libreng advice sa administrasyon. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Corruption, tapos flood control lang. Ang daming projects sa gobyerno, hindi lang flood oh. Duterte said she has talked about corruption in national government when she headed the education department, but Malacanang accused her of crying wolf. Noong 2024, last year, nagsabi na ako, sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives, pero walang nag-react. Kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa corruption. Tingnan nila yung buong budget ng 2024 at ng 2025. Duterte made all these statements while in The Hague visiting her ICC-detained father, former President Digong. With her are her siblings, Congressman Pulong, acting Davao City Mayor Baste, and Kitty. But for Manila 6th District Congressman Benny Abante, these are all talk from the VP. He challenges her to present proof. Hindi naman pwedeng bigla ka magsasalita in a general term, no? Na wala ka namang puputos ng mga ebidensya. And let Congress investigate and review it. As for the Vice President's friend and the President's sister, there is no problem with lifestyle checks. In fact, Senator Amy Marcos believes lawmakers should be the first in line. Hindi ba dapat mauna kami? Kasi kami ang tumatayong liderato ng bansa. Dapat leader din kami sa anumang lifestyle at iba pang check. Amy is also willing to open her SALN since this is a public document anyway, but she hopes it does not end there. Alam niyo, yung lifestyle check, umpisa pa lamang. Pagkatapos doon, imbestigahan kung talagang may negosyo o may na negosyo. At higit sa lahat, dapat may makulong kasi parang wala namang ending to. Hindi natutuldukan itong mga lifestyle check. Puro press release, puro banat, katakot-takot na birada, tapos ang ending, wala naman nakukulong. Ano ba yun? Senator Risa Ontiveros agrees that lawmakers should be at the forefront when it comes to the lifestyle check campaign. She expects President Marcos to take the lead. Akala ko ibig niyang sabihin, kaming lahat sa anumang branches of government. Pero kung sasabihin niya executive lamang, edi okay, kung ganon, maaring voluntary sa aksyon ng Senate President at House Speaker o sa aksyon ng Chief Justice ng Korte Suprema. In the realm of possibility, sumali yung ibang branches of government. I think isa lang naman ito sa maraming pwedeng o dapat gawin. Alang-alang sa pagpapakita ng good faith, hindi masama ang lifestyle checks. Kahit papano nakakatulong maglikha ng environment, ng transparency. Kasi kung alam namin na maya't maya, kailangan sabihin namin o ipakita namin sa publiko ano ang aming lifestyle. Pero syempre, dapat may kasamang negative na reinforcement naman. Kung yan ay incentive or positive reinforcement, yung negative reinforcement ay yung sinabi din ni Senator Ping sa interpellation kahapon, yung kasiguruhan na mahuhuli, mapoprosecute, at kung found guilty, mapaparusahan. For his part, Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito believes those linked to anomalous flood control projects should be the first to go through the lifestyle check, starting with DPWH regional directors, district engineers, and assistant district engineers. The lawmakers also want these personalities on the immigration watch list. Senator Win Gatchalian also thinks the lifestyle check is a necessary step to combat corruption. He said this should not just be done in DPWH, but also in other agencies with large infrastructure budgets. For Gatchalian, this is the only way they could restore public trust and ensure accountability. Mobile journalist Kayla Macantan, we are One News. A youth watchdog movement promoting transparency and accountability said flaunting wealth by politicians and their relatives is inappropriate. Good Gov PH emphasized that flashy displays of wealth go against ethical standards for government officials, and this duty of restraint also applies to their family members.
Netizens are now criticizing relatives of politicians linked to flood control projects for showing off their lavish lifestyles. Sabi nga po, 'di ba, sa Republic Act number 6713 or also known as the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, no, na they are not indulged in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Nakalulungkot isipin na nakikita po natin na yung mga kababayan natin naghihirap, no, sa panahon natin ngayon. Nakikita natin, no, na maraming mga anak or kamag-anak ng mga politiko yung pinaglalandakan yung mga luho nila sa social media na talagang nakaagaw ng atensyon sa publiko. Now, the Judicial and Bar Council, or JBC, has kicked off public interviews for candidates vying for the post of Ombudsman. Here's the report. The Judicial and Bar Council has started its first round of public interviews for Ombudsman applicants. This follows the retirement of Samuel Martires, whose 7-year term ended last July 27. The question centered on the issue of public access to the statements of assets, liabilities, and net worth of Salen. First to face the panel was Philippine Competition Commission Chair Michael Aguinaldo, who also previously led the Commission on Audit. He said he would review Salen policies to strike a balance between transparency and constitutional rights. Interior Undersecretary Romeo Benitez also appeared before the panel. He stressed that rules on Salen disclosure should be set by law, not just memoranda, to avoid conflicting interpretations. Private lawyer Johnny Caroche Vestido and Court of Appeals Associate Justice Bautista Corpin Jr. likewise expressed support for Salen disclosure. People deserve to know kung ano ba yung mga properties. Kasi kapag naging government officials ka, ino-open mo yung buhay mo sa public. And kasama na yung SALN sa pagbibigay niyan. Kasi kung wala ka namang itinatago, hindi na kailangan pigilan yan. Karamihan na sa mga government officials natin ay hindi nahihiya. Ibabalik natin sa kanila yung hiya niya. Ibabalik natin yun sa kanilang hiya. Kailangan, pag ako naging ombudsman, isa sa mga gagawin ko yung name and shame talaga. Kailangan magkaroon sila ng mga hiya sa katawan dahil nakakahiya naman sa mga Pilipino. So sila lang yung mga mayayaman, nagpapasarap sa pera ng taong bayan, samantalang yung mga tao ay naghihirap. The last applicant interviewed was retired Court of Appeals Associate Justice Stephen Cruz. Meanwhile, in a separate ambush interview, the applicants were asked about their position on lifestyle checks. Benitez said they can help uncover possible irregularities and support case build-up, but must be supported by concrete evidence. Lifestyle check is investigatory. It is part of a possible case build-up, and I think everybody who is privy or connected, either by consanguinity or affinity to the public officials subject of the lifestyle check should be included. Corpin noted that lifestyle check should also cover immediate family members, but only with a clear mechanism in place. Lifestyle check is still very significant. Oh, okay. For me, lifestyle check is still significant for me, because, you know, Filipinos, they are so sometimes mayabang. Whenever they have money, they flaunt. And it just shows that if you have some assets that are not expected of you to have, because the means of acquiring it is kind of beyond your means, no? In that case, there is a reason for a possible inquiry by the Ombudsman. For Cruz, officials should be willing to undergo lifestyle checks to prove transparency and show they have no hidden agenda. According to the JBC, there are 17 applicants for the post, including Justice Secretary Boying Remulla and former BAR Chief Kim Henares. The interview will continue until September 2. The MMDA's move to dump Manila's garbage in San Mateo Rizal has stirred opposition from the local government and even its own residents. Here's the report. Despite daily declogging and cleanup of waterways in Manila, garbage continues to pile up. Thick sludge has also formed, further blocking the flow of water. In just one section of Padre Faures Street and Taft Avenue, where areas often flooded even after a short downpour, the MMDA has collected up to 3 truckloads of trash. Hindi ito magiging solusyon sa masasabi natin wala nang baha next week kung umulan o tomorrow. But it will ease, to cushion the level of water.
The Manila LGU also pointed out the DPWH asphalting over parts of the drainage system along Padre Faure Street. Officials say floods could be mitigated if all pumping stations were functioning. According to the city government, Manila generates around 2,000 tons of garbage every day. The new dumping site for all that waste is in the town of San Mateo at the new San Mateo Sanitary Landfill. But the San Mateo LGU opposed the MMDA directive. Mayor Rivera said the landfill was originally built as an alternative dump site in case the Montalban landfill ceased operations. He stressed it was not designed to take in the large volumes of waste coming from Metro Manila cities. Even San Mateo residents opposed the plan to dump Manila's garbage in their town. Hindi ako pabor doon, sir, kasi itong pagtatapunan dito, maliit lang po yan. Hindi naman kalakihan na yan eh. Pwede pang dito lang eh. Tapos pag dalhin pa dito lahat yan, kawawa naman kami dito. Bakit? Baka mamaya, kasi yan, dyan lang sa taas yan, sir eh. Pag gumuho yan, tapos may quarry pa sa baba niya. Sobrang disappointed. Kasi unang-una, makaka-apekto siya sa ating kalusugan. Tsaka sobrang traffic na nga dito eh, madadagdagan pa ng dahil sa sobrang lalaki ng mga truck na papasok dito sa San Mateo. The MMDA insists, however, that the landfill has the capacity to accommodate the additional volume. It's within the capacity po noong San Mateo landfill, yung additional volume po na dadali namin doon. Operational na yan since 2011. Opo. So, may ECC yan, approve yan ng DNR, ng provincial government. The Manila LGU assured the public that daily collection will not be disrupted. Garbage will first be brought to a transfer station before being hauled to the new San Mateo Sanitary Landfill. Now, an ethics complaint has been filed against Senator Risa Ontiveros, accusing her of disorderly conduct. Here's the report. Lawyers Ferdinand Topacio, Jing Paras, and Manuel Luna have filed an ethics complaint against Senator Risa Ontiveros on Thursday. This is over the legislator's supposed disorderly conduct. The issue here is due process eh. The issue here is accountability. Now, kung tatahimik na lang, hindi ipatawag ng Senado yung mga possible witnesses that points to her alleged offenses, walang accountability ang isang senador. The complaint claimed that Hontiveros paid 1 million pesos to witness Michael Murillo, also known as Rene, in the case of detained Pastor Apollo Kibuloy. Topacio added that this is not just a one-time incident, but a repeated pattern from the Kian de los Santos case up to the Farmally hearings. She has been getting away with so much for so long a time. Di ba yung kay Kian? Yes. Na kinuha niya yung mga witnesses, nagpatulong sa amin yung magulang para kunin yung mga minor na kinuha ni Senator Ontiveros. Pangalawa yung sa Farmally. Nag-testify, may affidavit yung mga witnesses sa Farmally na binayaran daw sila para mag-testify falsely against Farmally executives. Pangatlo, yun na ngang kay Murillo. So pattern na po ito eh. Someone has to tell her, stop, hindi na tama ito. Hontiveros, for her part, dismissed the complaint as recycled lies and harassment. She stressed that she is ready to face the charges. Recycled lies, harassment, ano pa nga ba? Ako naman ay buong loob kong haharapin yung complaint nila once na mabasa ko. Bothered in the sense na ang dami-naming trabahong ginagawa dito sa Senate. May mga drama pa dyan, pero sige lang, di po kami magpapadistract dyan. Haharapin namin ng buong buo. The senator also hopes the new head of the Ethics Committee will handle the case fairly. In weather, Tropical Depression Jacinto has exited the Philippine area of responsibility. Its center was last spotted some 650 kilometers west of Iba, Zambales. The tropical depression continues to move westward away from Philippine landmass. Still, it could be a rainy weekend for several areas. This, as Jacinto's trough triggers rain showers over the regions of Ilocos, Cordillera, and Central Luzon, as well as in the provinces of Quirino and Nueva Vizcaya. Metro Manila and the rest of the country may experience scattered or isolated rains due to the southwest monsoon or habagat. Thank you pala to Buddha's Belly for walang sawang pagpapadala sa amin. Our Friday fix. Oo.
So alam namin it's a Friday if we have food here. Yes. And thank you to everyone for another week of joining us on News and Views. And before we let you go for the weekend, I'd like to leave everyone with a quote. Friday is a reminder that every ending is a new beginning. And that wraps up today's episode of News and Views. September 1 na next week eh. New beginning. So new week, new month. Yes. Okay. At nakatutok pa rin tayo sa lifestyle checks Lifestyle check. ng mga government officials. Join us again on Monday. I'm Angela Lagunsad Castro. I'm Angelo Castro III. We are One News. All sides, all the time.